So what's up mga kawasak? Alright, nakakamiss magmotor no? Grabe oh, ngayon lang ulit tayo makakapagmotor ng ganito kahaba guys. So ngayon, ang ating content ay uwi naman tayo ng Quezon. Pero sana makakita natin yung sunset, sunrise dito sa may Tagaytay or part na ng Batangas yun guys. Yung sa may Sungay kung tawagin, Sungay Road no. Sana maabutan natin yung sunrise. At ngayon nga pala ay 4:50 in the morning, magpa 5 AM. Siguro naman ay magsa-sunrise na doon pagdaan natin kasi nandito tayo ngayon sa Dasmariñas no. So ngayon ang twist natin ay computein yung kilometers per liter nito guys. At kung makikita nyo, may tinakbo na tayong 5.8 kilometers kasi kagabi ay nagpapultang ako at nireset ko to. Tapos hanggang dito tumakbo tayo ng 5.8. So ituloy na lang natin to no. So ganito yung mangyayari kasi itong motor natin ay lingid sa inyong kaalaman ay naka-remap na. Tapos nakapanggilid. So yung panggilid ko lang naman ay center spring at flyball, yung bola nya guys. Yan lang, center spring, flyball, tapos naka-remap, tapos ano pa ba? Ano pa yung isa? Yan, naka-pipe tayo guys. Kung ilan na lang ang fuel, ang kilometers per liter nito so guys, meron naman ditong sa digital panel natin ay meron namang average na fuel consumption, pero hindi tayo babase dyan. Pagdating natin ng Candelaria ay saka natin imamanual yan kung makakailang litro tayo. I-divide natin tong tatakbuhin natin dun sa litro na maisasali natin. So kagabi full tank to guys baka naman sabihin nyo nandadaya ako no. Hey! Sarap magmotor. Okay ba yung top box natin? Okay, hindi naman siya aalog-alog no. So in 2 years nitong mahigit, ano nga ba ang performance ito sa ating gasolina, sa pagkonsumo ng gasolina no. So overall naman wala man tayong problema kasi bago na yung mga gulong nito. Pero after 2 years guys, 18,000 kilometer na yung natakbo nito. Ngayon lang ako nagpalit ng gulong ang gulong nga pala natin ay Beast tire, 100 by 80 by 14, tapos 90/80 by 14 sa unahan no. So bahala ko sanang palakihan ng isang sukat, pero sabi ko wag na, tataas naman masyado. Tsaka pag nag double stand tayo hindi na nakaangat yung mga gulong no. Ay, nakakamiss mag rides yun nga lang talagang lagi naman tayong walang kasama kung mag-arrange man tayo no. Kita mo sana may mga makasabay tayong mga riders din, pero hindi naman mawawalan yan. Ay nako, sarap sarap, ahon pa yan ang bagalan niya mag 100 no. Pero pwede na no, madaling araw, ang sarap bumiyahe, napakaluwag tapos sakto Sunday pa ngayon, pero uwian niya yan ewan ko lang kung mamaya dagsana yung mga uuwi kasi botohan nga guys. So hindi tayo dadaan ng Carmona kasi nga may dadaanan ako yung pinsang ko sa may part ng Rosario ba yun? Basta yung katabi ng Padre Garcia guys no. So doon tayo dadaan ngayon sa may Tagaytay, tapos labas tayo ng Talisay. Alright, sana may sunrise doon no, maabutan natin. Takay na guys, ang labig dito sa silang. So sa silang pa lang to what if kung nakatagaytay na tayo. Silang proper sa kaliwa no? Tapos tayo ay pakanan papuntang Tagaytay guys. Ay grabe, ang lamig po. So nakakailang na bumiyahe ng ng madaling araw tapos nakamotor ka. So kung lagi ka nakakotse guys, wala, pag nang motor ka nakakapanibago. Tapos lalo kung katulad nito malayuan no,
kung everyday kotse gamit mo, tapos once in a blue moon magmomotor ka ng malayo, parang nakakapanibago guys. Kumbaga yung mga diskarte mo dati sa pagmumotor nag-fade, ano, kumbaga medyo kinalawang ng konti, ano, kasi maninibago ka talaga lagi ka nang nakakotse, di ba? Namamasada tayo ng Grab, tapos minsan lang tayo talagang makapagmotor. Ayun, pag namamalengke lang tayo or may pinupuntahan na malapitan lang, saka tayo nakakapagmotor. Pero yung katulad nito ngayon lang. Kasi bakit naman ito talaga yung ginamit ko yung motor ngayon is namimiss ko talagang magmotor ng malayo. Tsaka pangalawa, bago yung gulong natin, bago air filter, tapos bago pa itong ating handle grip, ano pa ba, basta ang dami kong pinalitan. Tapos na-excite akong gamitin siya. Parang hindi ko siya mapil kapag gagamitin ko lang siya ng malapitan. Parang gusto ko malayuan. Kaya naisip ko ngayon, uuwi din naman talaga ako. Kaya yun, kaya tayo ngayon, nag-e-enjoy na ulit. By the way, pasikat na yung araw, so sana maabutan natin dun, no. So may sinusurkatan dito, alam ko saan nga ba yun? Nasaan na yun? Ay, lagpas na. May kinakaliwa, ay hindi, doon pa pala, no. Kasi dito sa, di ko alam kung silang Pato or Tagaytay na ay may kinakaliwaan ako na papunta doon sa Tagaytay na mismo. Dito ba? Para lagpas na ako or dito, para hindi na ako umabot ng rotonda guys. Dito? Hindi. Kasi iba yung tinuro ni ni Google, ni Waze Hindi doon. Baka ito. Ito ata. Sige, ito nga. Service road. Para di na tayo dumaan ng rotonda. Ay, tama. Tangina. May sunrise na. So guys, dala natin yung drone. Baka makapag drone shot tayo dun sa may sungay. Ang saya magmotor, di ba? Pag nakakotse ako, wala lang. Kahit dumaan ako dito, kumbaga hindi ko na-enjoy yung view, hindi ko na-enjoy yung klima. Unlike kapag nakamotor, tangina, kung lamig, kung init. Visit. Ang ganda, orange na orange, may mga pine tree, Ang ganda ng shadow effect niya, Guys, welcome to Tagaytay. Hapya. Ay, putang ina, ganda. Di ba? Nasa taal na naman tayo. Sarap, Hanap lang tayo ng spot, guys, na matitigilan natin saglit, habang nandito pa tayo hatuktok, no? Ito kasi yung tuktok ata, Shit, ang ganda mo, Taal. Kahit ilang beses akong magpadaan-daan na dito, guys, hindi ako nauumay, no? Hindi ako nauumay sa Taal na yan. Ito, shit. Ang ganda. So guys, maganda din pala yung may footpeg sa ito yung sa angkasa natin, no. Diba, pag nangangalay ako, ko lang dito, sinasampa ko lang yung paa ko. Diba nakakangalay naman pag lagi nasa unahan, walang kagalaw-galaw yung paa natin, hindi naman natin ma-stretch. Pero ilagay mo sa likod, guys, suwabe, panalo. So nandito na tayo, ewan ko kung sungay na to, pero ito na yung kadugtong nun, guys. Dito yung dadaanan natin sa Waze, ito mo, putang ina, bidukang manok. So ingat lang sa mga nakamatik dito, guys, kasi sobrang tarik nito pababa. Pag galing ang Tagaytay, pababa ka ng Talisay, no, sobrang tarik. Pero pag manual naman, walang problema. Engine brake lang, sapat na. Dito talagang yung engine brake kasi natin mababaw engine brake ng mga matic, guys, sobrang babaw. Ito yung tinitigilan ko, bukas kaya yung parking para makita natin dyan, no. Yung lagi nating ay doon pa pala sa kabila. Shit, what the heck. Ay, naku, ang sarap dito, ang lamig. Buti hindi ganun ka-foggy ngayon, walang fog ngayon na makapal. Bukas ba? Ay, sarado ito yun, yun tinatambayan natin, nakita yung Taal Lake. Ewan ko, magdodrone shot pa ako, parang tinatamad niya ako ayun, ang tarik, puta na, hindi ko na malayan katitigin sa sa Taal. Di ba? Nasaan na? Yun, magpakita ka. Yun, no.
Pero may mas magandang view pa dito guys, dito sa medyo baba pa dito. Ano, yung tinitigilan natin kung saan tayo bumibili ng mga ng buko, kung saan tayo nag-i-stop over para uminom ng masarap na buko. So bandang baba lang nito, tamo. Kung ganyan ba naman yung matatanaw mo pag-isig mo ng umaga, 'di ba? Nakakawala ng stress. Stay chill ka lang dito guys pag pipreno. Kasi ang tarik ko, putang. Kailangan natin pakagatin ng engine brake natin. Sa hindi nakakaalam guys, ang automatic po ay may engine brake. Ramdam nyo naman yan pagka kumagat na yung sa may makina niya. I mean pag nag-engage na yung ano niya, parang cambio. Basta yung drive at neutral, pag nag-engage na yung drive niya, ramdam nyo naman yan. Sumasakit yung tenga ko, parang nalulunod ba. Ganun kasi napakataas natin ngayon sigsag. Tapos may view pa ng Taal. Napakaswabe. Diba? Ito yung matarik. Tangin na. Tangin na, nag-banking pa no. Yan, no? Ay, buti pwede truck dito. Hindi lang siguro yung sobrang lalaki ng truck, no? Ay, nako. Saan na? Malapit na. Malapit na akong antukin. Alright, sarap to. Let's go. Ang ligaya ng isang lalaki, kaligayahan pala. Di ba ang sarap nun tangina, damn. Mas masarap talaga pag walang angkas na na jowa, no? Walang mangungurot kapag tamo, banking Buti maaga tayo makakarating sa atin, no? Ewan ko lang yung daan mamaya kung maganda. Kasi tagal ko nang hindi nakakadaan dito sa Talisay na papuntang Tanawan, no? Lagi tayo kasing nakakotse pag uuwi, kaya nag-SLEX na lang tayo. Para labas na lang natin Santo Tomas. Bihira tayo dumaan ng Lipa kapag sobrang traffic lang talaga. Kunyari may nagtimbre na sa akin, pre, tukod talaga Santo Tomas at San Pablo. Yan, SLEX pa lang, lagpas na ako ng Santo Tomas, diretso ako ng Lipa. Diba? Banking bata. Yan. Ang ganda-ganda nitong paligid nito, nilagyan lang nila ng mga kandidato. Pumangit tuloy. My God. Ito na. Hindi, yung isa pa pala. Yung isa pang kurbada, guys. Tinakloban kasi to, ewan ko ba, siguro napupuno ng mga motor to, no? Tapos pumapangit na. Tinakloban kasi open yan dati, walang takip, kaya kitang kita mo yung Taal Lake dyan. Lawayo na dita. Bobo talaga magbasa no? Landslide prone area. Ito mo naman, nasa bulubundukin tayo, no? Uwi ka na lang ng Quezon, nakapag-adventure. Siguro pagbalik ko dito ulit ako, dito ulit ako dadaan, no? Nag-slide yung puwet ko. Buti lang tang inaan taas. Pwede kaya dito umakyat? Sarado, no? Puntahan ko sana yung taas, no? Kaya malapit na tayo sa ating tinatambayan dito. Tama, dami na nating alam, no? Kasi dinadaan-daanan ko lang naman to Kaya nalalaman ko saan ba ako pwede huminto, saan ba ako pwede magpahinga, saan ba ako pwede makakabili ng inumin, diba? Nakakauhaw mag-rides, no? Ang ganda, So may mga doon, daming tao. Dito tayo. Taal Lake. Yan ang Taal, guys.
Ayan, salamat sa magandang view. Taal Lake, Taal Volcano. And ngayon ay tayo ay paalis na guys. Hindi na ganun kalamig ngayon. So may 38 kilometers na tayo tinakbo ngayon, no? Yun, no? Daming tumatambay talaga dito, oh. Alright. Di ba? Ganda kasi, oh. Hindi ako dito tumambay kasi nga ang daming tao, nahihiya naman ako. May dumaan niya kanina, nagpapalipad ako ng drone, sabi shoutout daw hindi ako makatingin kasi sobrang nahihiya talaga ako. Mahihiyain talaga ako guys, ha. Dito pa pala maganda pa pala yung view dito oh. Ganda oh. Oy putan, tarik oh. O diba? Paano ka namang hindi mamamangha sa ganda ng Pilipinas oh. Yung so malapit tayo sa Talisay guys. Yung nakikita nyo sa drone kanina na kalsada ay ito yun no. Kahabaan na to. Kurbada, so konti na lang yung kurbang dadaanan natin para makarating tayo ng Lipa. Ay itong tarik. Ito yung delikado oh. Maano talaga yung preno mo dito no, mabubugbog no. Kailangan gamitan mo lang ng engine brake sabay konting pitik-pitik ng preno. Siguro guys, pagkadating natin sa bahay sa Candelaria, magpapagasalit tayo. Tapos kukumputin natin kung magkano ba yung ating, kung ano ba talaga ang fuel consumption nito kapag manual mode, 'di ba? O dito pa oh. Dami pang view dito oh. Tapos ang daming nagbabike, ang daming nagja-jogging. Kakatuwa no. Tama-tama nga naman. So yung ating pag-compute ng kilometers per liter na manual mode. So yung throttle hobby natin guys is was-was kapag talagang talagang maluwag. Was-was ako kanina hanggang sa makauwi tayo. Kumbaga yung normal na pagmamaneho ko kasi hindi naman talaga ako mabagal magmaneho Kung luag talaga, hataw talaga yung takbo natin guys. Kaya ito yung mako-compute natin sa ating pag-rides, sa ating consumption ng ating motor. Yung normal na paggamit ng motor, waswas, mabagal, waswas, ganon. Hindi naman totally as in waswas na waswas no. Pag sobrang open, sige hataw. Pag may mga kasabay, hataw ulit. Ayan, pero pagka traffic, syempre mabagal. Tapos yung dinaanan pala natin ngayon is Tagaytay, mula dun sa Dasma ay paahon hanggang Tagaytay. Sobrang haba nung ahon na yun guys. Pero after naman ito, nasa Tagaytay ka na, pababa ka na ng Talisay, is puro downhill na to. Kaya parang it's a tie lang din no. Kesa naman dumaan tayo dun sa Maharlika Highway, sa may Carmona, San Pedro, Santo Tomas, Santa Rosa, Binyan napaka-traffic dun guys. Napaka-daming stoplight saka ang daming kalsadang ginagawa. Kaya sabi ko wag na lang ako dumaan dun. Much better na dito tayo dumaan. Kahit na medyo sigsagan, at least walang traffic dito. Kita mo kanina pa tayong hindi nata-traffic no. Doon lang tayo na traffic sa may Cavite, sa may stoplight. Doon lang tayo napapatigil. Pero the rest is wala na. Talagang dire-diretso na yung takbuhan natin. Kaso nga lang dito is kurbahan yung mga daan. Uy, Talisay na ata to. O pakaliwa, Talisay. Pero hindi ko lang kung anong part na to. Talisay ba? Sa mga taga dito guys, at sa nakakaalam, ano ba ng lugar to? LGU Talisay. Talisay na nga to. So dami nag-rides doon sa sungay na yun no. Nakakatuwa kasi solo lang naman tayo lagi Kaya sarap sana kahit may isa tayong kasama no. Sana sumunod sina paring Jose dun sa pinsang ko, kasi kausap ko na sila susunod daw sila. Para mamaya sabay-sabay na kami pauwi ng Candelaria.
So mga kawasak, napagkasundoan namin na hapon na kami pupunta. Pero ang kausap ko na ngayon ay si Gino. Apat kasi kami, ako, si Gino, si Joshua, si Jose. At bago nakausap ng dalawa, kasi ang usapan na namin nung nakaraan, nung pinilano ko to, ay ngayong Sunday 3 to 4 PM punta kami dito sa Rosario, dun sa pinsan ko. Tapos ngayon nag-message naman si Joshua kagabi, agahan na lang daw kahit mga alas 9. Eh ako naman manggagaling pa ng Cavite, it's much better na kung alas 9 naman ang alis o alas 8 man lang, dumiretso na ako kasi dito din naman talaga yung naiisip kong daan na mas mabilis ako makakauwi ng Candelaria. Di diretso ko na sana. So ngayon, ano oras na? 6:40 in the morning, hindi ko sila makontak. Si Gino lang yung nakontak ko. So lasing pa daw si Joshua. Si paring Jose ko naman hindi naman sumasagot. Kaya nag-usap na lang kami ni Gino na kung susundin ko sana sa Candelaria at sabay alis kami ulit. Kaso nga lang masyadong hassle, nakakapagod masyado, So nangyari, sabi ko sige tuloy tayo pero hapon na. Ituloy natin yung naunang plano. Kahit kaming dalawa magkaangkas na lang kami sa motor, guys. So yun lang mga kawasak, andito tayo ngayon sa, hindi ko alam anong lugar to, pero Batangas to, guys, ha. So ngayon na mangyayari is diretso na tayo ng Candelaria, Quezon. Ayun, may tinakbay tayong 63 kilometro. So tagal kong nakatenga dun sa sa Tanawan, guys. Tinatawagan ko nga sila kasi nga para kung sakaling gising na sila, makagayak na sila at medyo sabay-sabay kaming makarating ng Rosario. Kung mag-aabot na aalis sila doon ng maagap-agap. Kaso nga lang, ang hirap kausap. So ito yung pinakamahirap talaga sa lahat ng lakad. Yung leader, hindi naman leader kung sino yung nagplano, siya talaga yung hirap. Kumbaga ang tagal yung pinalano, ilang days, 1 week before pinalano ko na to hanggang sa ngayon nga yung araw ng plano. Kagabi mismo na iba na agad, kasi may isang gusto ay agapan na lang kasi Mother's Day nga daw ngayon. Sa bagay, naiintindihan ko naman, kaso nga lang nakapagplano na, sinunod ko na lang. Ngayon naman hindi ko naman sila makausap, yun yung pinakamahirap sa lakad ng barkada. Yung matuloy, yun yung pinakamahirap, yung matuloy ng tamang oras or tamang schedule, Anyways, okay lang yan, ganyan talaga. Sanay na naman na ako ng mga plano na hindi naman natutuloy, kasi pag pinalano mo talaga, malamang sa malamang 80% na hindi yan matutuloy, unless kung yung kausap mo talaga ay yung maasahan mo, like yung sanggat dikit mo, yung ganun, sasabihin sa'yo na tumuloy sila o hindi, tutuloy tayo, diba? So yun guys, 64 kilometers na tatakbo natin, pero yung fuel gauge natin ay hindi pa po nababawasan, So next na full tank ko ay sa Candelaria, Quezon na. Doon na natin kikwentahin kung ilang kilometers per liter ba ang ating motor ngayon, sa condition niya ngayon, Siguro bago tayo dumating ng Candelaria, guys, ay nasa 100 kilometer to yung ating matatakbo, So mga kawasak, welcome to Candelaria, Quezon. So ito na ang nangyayari, guys. So mag-alas 8 pa lang, sabi ko 9:30 punta kaming Batangas. Dumiretso na ako kasi nung gagawin ko doon agang-aga. Tapos ngayon ng ating the moment of truth, guys, nabawasan tayo ng 2 bars at 111 kilometers ang ating tinakbo. So maggagas tayo ngayon. Gagas tayo ng 95 octane. 95, tapos kukumpute natin, full tank 95. Kita nyo naman, punong-puno. Kahit may ako card. So 2.49 liters, 140, 2.59. So tamang-tama, guys, pauwi din ako at iaano ko tong mga gamit ko, ibababa ko na lang, So 2.59 liters, guys. Compute natin. So 111.9 divided by 2.59. Yan, guys, 43 kilometers per liter ang ating consumption ngayon, diba? Kita niyo yan, So 9:30 tayo pabalik ng Batangas, guys. So dun lang naman sa Padre Garcia yon, malapit-lapit lang yon,
So yung consumption natin ngayon sa ano to, sa 100, pagpalagay mo na 112 kilometers ay 43.20 kilometers per liter. Pero parang matakaw, no? Kesa nung nakaraan. Oo nga guys, mas matakaw siya nung simula nung napalta ng ano, napalta ng center spring. Ano, ewan ko kung ano ha, kung yun nga. Pero kapag umuwi ako, nagpo 49 to eh. Nagpo 49 kilometers per liter to noon eh. Pero ang laki naman ng ano, ang laki naman ng pinagbago sa performance nito, sa power niya ngayon, sa arangkada niya kapag ka-overtake guys. Tsaka yung dinaanan natin kanina is bundok, ano, kaya medyo matakaw-takaw din ng konti. Pero kung sa highway lang din tayo, eh siguro mas matipid, abutin siguro to ng 45 kilometers per liter, no? Pero dati nung stock pa lahat guys, tapos malayuan, umaabot to ng 50 plus. Sa ano yun ha, sa gauge yun ha. Pero tingnan natin dito sa ano, sa kanyang panel kung ano yung nakalagay, kung accurate ba, di ba 44 kilometers per liter. Accurate pala to guys, ano, kung baga diferensya lang 1 liter, 1 kilometer lang yung diferensya, diba, 44 kilometers per liter ang nakalagay dito. So tama tong nasa ano natin, nasa panel gauge. Yung pinagbabasihan natin noon is tama pala guys, no? Dahil lang mga kawasakan, dito na ako sa Candelaria, malapit na ako sa amin. Hindi pa pala, masin pa lang to eh, ano. So napakasarap magmotor guys. And then yan, dito ka lang tapusin ng ating vlog for today's video. Nakuha natin ngayon ang fuel consumption ng ating Honda Click 125i version 3. Pero hindi na masama yan, kasi ang lakas naman talaga ng power niya ngayon. Right, sa lahat, and peace out.